Handa na po natin ang ating mga sarili, ang ating po mga Biblia. Dadako na po tayo sa pinaka-importante po na bahagi ng gawain ng Panginoon sa ating kalagitnaan today. Ang atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos as our feeding, spiritual food ng atin pong mga kaluluwa. Pangunahan ko po ang pagbasa sa aklat ng Filipos, Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 30. Philippians 2:19 to 30. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. Talatang 25. Iniisip kong kailangan ng papuntahin dyan ang ating kapatid na si Epaphroditus na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit, kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang huwag nang madagdagan pang aking kalungkutan. Kaya nga, nais kong makapunta na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya, tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinayan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang hindi niyo kayang gampanan. Ito ang mga pinagpala at mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, tingin ko po hindi naiiba sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo o ni Apostol Pablo kung saan marami pong tao ang kapag gumawa ng mabuti, hindi naman lahat, pero siguro ilan o marami ang sa halip na pagpalain, pasalamatan, i-recognize, napapasama pa. Bagamat marami po ang nagsasakripisyo, naglilingkod sa Panginoon during the time of Apostle Paul. Pero sa kanyang kapanahunan, nananatili po na hanggang ngayon ay may mga tao pong parang minamabuting wag na lang tumulong, wag na lang maglingkod sa Diyos, wag na lang magsakripisyo, wag maging good Samaritan para maprotektahan ang sarili. Dahil nga may mga pagkakataon, di po ba, o it's possible na sa halip na mapabuti, napapasama pa kung sino po yung tumutulong. Naranasan na po ba natin ng ganon? Tayo po'y tumulong, nagmalasakit, nagkawang gawa, pero tayo pa yung naputukan, na perwisyo o napasama. Ayan. So, tayo po ay nire-remind ng atin pong passage today na hindi ko po sinadya na i-discuss po sa inyo. Marami po akong tinignan, binasa, inaral pong mga passages in the scripture.
And especially on this book, Philippians, kung saan in series ay ito tinutuloy po natin o tinatalakay po natin. Pero dinala po ako sa passage na ito, Philippians 2, 19-30, na isang passage po na never ko pa na na-preach, I think so. Never pa natin siguro na napag-usapan, na-discuss. And I believe so, this is God's will. Dahil dito po tayo dinala ng ating Panginoon. Pagpapaalaala sa bawat isa po sa atin na even in our modern time, yung pong pagmamalasakit, pagkakawang-gawa, pagtulong, most of the time, o sometimes, perhaps, hindi po popular na virtues nowadays. Sa panahon ni Apostol Pablo, ganun po, mas matindi dahil noon ang ma-identify ka lang kay Kristo o sa mga apostol o sa gawain o sa iglesia ng Panginoon, talagang pwede nang maganib ang buhay mo. Pwede ka nang mahirapan in life. Yung ikaw ay magkakaroon ng critics, pwede kang makulong, pwede kang mamatay. Pwede kang magkaroon ng mga iba't ibang krisis sa buhay. Kapag gumawa ka ng mabuti, especially pagka sumunod ka, nagsakripisyo, naglingkod sa Panginoon. So, si Apostol Pablo po ay sumulat sa mga taga-Pilipos, mga Christians sa Pilipos, dahil meron po siya sa kanilang mga tagubilin. Bagamat sila po ay may magandang kalagayan, pero may mga pinagdadaanan din po sila na mga problema. And si Paul na nasa Rome ay wala pong maasahan. Sa dinami-dami ng mga Kristiyano sa Rome, kung saan doon po siya nakakulong, may mga kapatiran po doon, daan-daan, ang mga believers po ron, wala pong willing na magmisyon sa Filipos. Wala pong willing na pumunta ron, maisugo niya para tulungan ang church na yan sa Filipos sa kanilang mga problema. Kasi ang problema po sa Philippi during this time is that marami pong mga mutilators, marami pong mga false teachers, maraming labas-masok sa kanilang kalagitnaan at sila'y inaakay sa maling aral, inilalayo kay Apostol Pablo, inilalayo sa tunay na pananampalataya sa Panginoon, dinadala sa paganistic at Judaistic na paniniwala. At hindi sa Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng pananampalataya. Pero may isa na willing, at yan po ay si Timoteo, ang kanyang bunga sa pananampalataya. So dinidiscuss po ni Apostol Pablo sa chapter 2, doon po sa mga naunang talata ng atin pong passage, ang pagkakaroon po ng submissive mind ng isang mananampalataya, ng mga Christian, mga believers, kagaya ng submissive mind ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi kung aatras po kayong talata sa verse 1 to 11, makikita nyo po yung submissive mind ni Kristo sa Ama. Di po ba ang sabi doon, si Kristo daw, bagamat Diyos, nagpakababa, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, biruin niyo yun, Diyos, pero nagsuot ng isang temporary na katawan, and that is a sinful one, di ba? Flesh. Tapos nakipamayan sa makasalanan, nagpakababa, nagsakripisyo, inalay ang buhay para siyang tupa na willingly nagpadala siya sa katayan, sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang Panginoon ay binigyan ng karangalan, pangalang walang kapantay, walang kasing kapangyarihan dahil sa kanyang sakripisyo na ito na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Si Apostol Pablo ay makikita din po natin in chapter 2 sa mga preceding verses na may mind of Christ din. Kasi hanggang sa siya ay nasa kulungan because of the gospel,
nananatili po siyang tapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Such as this letter. Sumulat po siya sa mga kapatiran sa Efeso. Meron po siyang ini-introduce sa ating passage na co-helper niya, co-worker niya sa ministry. And that is si Timothy at saka si Epaphroditus. Sila po ay mga known in their church, in the life of Apostle Paul, na mga tunay na lingkod ng Panginoon. Alam niyo po, palaging sinasabi po ng Scripture na gayahin ng Diyos. In the New Testament, si Apostol Pablo, may sinasabi po siya, gayahin niyo ako. Pero it seems to a lot of people during their time, even in our time, one would say na parang mahirap gayahin ng Diyos kasi siya ay Diyos. Mahirap gayahin si Kristo kasi siya ay anak ng Diyos. Mahirap gayahin si Apostol Pablo kasi siya ay great apostle. Mahirap gayahin si Apostol Pablo, sundan ang kanyang mga yapak, kasi siya ay pinagkatiwalaan ng mga grabing karunungan, mga revelations, mga experiences, grabe po mga experiences ni Apostle Paul. So, some would say, it's impossible to imitate Jesus, even so Apostle Paul. Pero sa atin pong passage, may ginamit pong dalawang tao, si Apostol Pablo, and that is Timothy and Epaphroditus, na mga ordinaryo lang pong mananampalataya. Gaya mo, gaya ko, gaya po natin. Ordinary saints na may kukumpara kay Jesus, kay Apostol Pablo, pagdating po sa katapatan, pananampalataya, pagsasakripisyo, at pagsiserve sa Panginoon. So, today, mga kapatid, sana ma-relate po natin sa ating passage yung submissive mind of Christ. The submissive mind of Apostle Paul ay importanteng mapasa atin din po. Although hindi po ito automatic na mapapasa iyo, mapapasa atin, mapapasa isang mananampalataya, once manampalataya. At hindi rin natin ito pwedeng sabihin exclusive lang sa mga special, amen, sa mga great men and women of the Bible, o kaya sa mga taong medyo parang mas anointed, mas tinawag, mas pinapaboran ng Panginoon kaysa sa atin. Just like Apostle Paul, mga propeta, mga apostles of men and women of the Bible. Hindi po exclusive ito sa iilan lang, sa mga chosen few, kundi ito po ay pwede pong mapasa kanino man na mananampalataya ng Panginoon as they grow in the Lord Jesus Christ. So, ang pagkakaroon po ng submissive mind of Christ ng mga mananampalataya ay naghahatid po ng tunay na kagalakan sa puso ng isang mananampalataya, as well as opportunity para sa mga believers ng Panginoon. Kasi ang pagkakaroon ng submissive mind of Christ ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng kakayanang magsakripisyo at maglingkod, mag-serve sa kataas-taasang Diyos. So the topic that I'll be sharing to you today ay pinamagatan ko po na partners in Christ. Pakisabi nga po natin, partners in Christ. Si Apostol Pablo po ay lingkod ng Panginoon. May sinasabi po siya ditong mga co-worker niya sa ministry, Timothy and Epaphroditus. Partners niya sa Panginoon. Even so, ang dalawang ito ay mag-partner sa paglilingkod sa Panginoon. So, gusto ko i-share sa inyo today, based on our passage na binasa, ang ilang mga remarkable na characteristics ng mga lingkod na ito ng Panginoon, ng mga partners in Christ ni Apostol Pablo. Walang iba kundi si Timothy at saka si Epaphroditus. So, ang una ay sa pagkatao ni Timothy, ang mapapansin po natin sa verses 19 to 24 is that si Timothy po ay meron pong servant's mind. Meron siyang servanthood spirit, verse 19 to 21.
Bakit? Diyan po kasi sinasabi ni Apostol Pablo na si Timothy ay mapagmalasakit sa mga mananampalataya. Siya ay matulungin, generous, courteous. Siya po ay servant ng kahit sinong tao sa loob ng iglesia ng Panginoon. Bata, matanda, lalaki, babae, ang kanyang interest ay maglingkod sa kanila, pangalagaan sila, katagpuin ang kanilang mga pangangailangan sa abot ng kanyang mga kakaya. So, hindi siya masyadong interesado na makawin ng maraming friends. Sino po sa atin dito gustong-gusto na magkaroon ng maraming kaibigan? Masaya naman po yun. Maganda naman po yun. Pero si Timothy, hindi po siya masyadong interesado na magkaroon ng maraming friends. At maging influential sa buhay po ng maraming tao o ng kanyang mga kaibigan o magiging kaibigan. Ang interest niya ay ang pangangailangang pisikal, more so spiritual ng mga churchmates niya, ng mga believers ng iglesia ng atin pong Panginoon. So ganyan po siya kalalim. I'm not saying hindi po siya nakikipagkaibigan, hindi siya nagwiwin ng mga new friends. I'm not saying that. Ginagawa niya yon, of course, para makapaglingkod sa kanila, not just to have many friends, many acquaintances, o maging masaya sa piling lang ng mga kaibigan, kundi more so, makapagmalasakit siya, makatulong, at meron po siyang makatagpo na pangangailangan ng mga tao ayon sa biyaya na ibinibigay siya sa kanya ng ating Panginoon. So, as I've said a while ago, marami pong Kristiyano sa Rome, pero bukod tanging si Timothy lang po ang willing na mag-mission sa Pilipos. At highly recommended po siya dahil kilalang-kilala siya ni Apostol Pablo. Kaya nga po, sa pagkakasugo kay Timothy sa Filipos, siya po ay tunay na naging pagpapala po doon. Unlike a lot of Christians around them, at Rome especially, in the time of Paul, nakakulong siya. Busy po ang majority sa kanila saan? Sa mga sarili nilang agenda, sa mga gusto nilang unahin sa sarili, at hindi na po yung mga kalooban at utos ng Panginoon. Kanya-kanya, may sariling mga kagustuhan, desires, activities, needs na gustong i-accomplish, and if not all, karamihan sa kanilang mga focus is hindi na yung kalooban, utos o mandate ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Yan po yung una na remarkable na characteristic po ni Timothy. Siya po ay may servant's spirit. Siya po ay meron pong servant mind, just like the mind of Christ, the mind of Paul. Ang pangalawa po is that siya po ay trained. Siya po ay may training. Siya po ay equipped. He had an equipping for servants. Alam niyo po, si Apostol Pablo ay may wisdom po na magsugo ng kanyang magiging mga representative, co-worker sa iba't ibang lugar. Pero bago niya gawin yon, he sees to it na ang kanyang susuguin, such as Timothy, ay trained. Meron pong exposure, meron pong natutunan, meron pong kakayanan. Hindi siya baguhan. Bunga po niya, si Timothy. Pero hindi agad niya sinama si Timothy sa kanyang missionary trips and journey. Hinayaan niyang si Timothy ay manatili sa isang iglesia para doon ay meron siyang fellowship, meron siyang training, exposure, at magawa niya rin ang kalooban ng Diyos doon na magsilbi sa Diyos at sa mga kapatiran at sa iba, sa mga outsiders. So, kaya masasabi po natin na si Timothy ay trained, equipped na missionary na sinugo ni Apostol Pablo. Ganyan po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalataya. Siya po ay nag-o-open ng mga opportunities, privileges, mga ministry opportunities
Kapag ka nakita niya, especially na ikaw ay handa, karapat-dapat, kung ikaw ay trained, kung ikaw ay equipped na. Ayan. Kaya hindi po tayo pabor doon sa mga masyadong nagmamadali, nagsushortcut, kumbaga wala pang masyadong karanasan sa Panginoon, sa paglilingkod, sa iglesia, sa mga kalooban ng Panginoon na dapat niyang matutunan, maranasan, nagpupunta na kung saan-saan agad, nagmi-mission, nagpi-preach, nagpo-concert, nagpo-crusade. Even if ilang buwan pa lang siya sa Panginoon, isang taon pa lang, wala pang masyadong mga natutunan, hindi pa masyadong naturuan. Tapos magmamadali kasi they think kaya nila, smart sila, knowledgeable, matalino, resourceful, so they go on their way. Pero sabi nga mga kapatid, experience without teaching can lead to discouragement. Oo, yung exposure, yung paghayo, yung pag-actualize ng kalooban ng Diyos, importante. Pero kung wala kang training, exposure, equipping, training, magdudulot yon ng discouragement. I know a lot of people. In fact, some of them kasabayan ko po. Pero hindi pa nakakaisang taon kay Lord. Bibliology pa lang ang napag-aaralan niya o naituturo sa kanya. Nagpastor na agad, nagmission na agad, lumabas na agad ng simbahan, nagsarili, ginawa ko ano ang gusto. Nasa akala niya, kalooban ng Diyos, pero what happened is that ang kanya pong ministry o buhay Kristiyano ay naging rocky, naging madaluyong, naging masalimuot, up and down, at buhay pa naman siya, pero until now, ang kanya pong ministry is hindi po nag-grow, hindi po stable, at siya po ay kung saan-saan napupunta, nagpupunta, puro simula, wala pong natatapos, at wala pong napoproduce. Talagang hindi po nagiging maganda. So, nung kasama ko pa siya, talagang umiiyak siya, dumadaing, discouraged, disappointed. Kasi nagbadali. Wala pang tinanggap na turo, hindi pa na-train, hindi pa na-mentoran, hindi pa na-disciple, hindi pa equip, hindi pa na-train, pero lumarga. Ganon din naman mga kapatid, teaching without experience can lead to spiritual deadness. Ang isang believer na daming ang nalalaman, natutunan, naturuan talaga, na mentor, na disciple, na upuan, umupo, nagpaturo, na-take ang lahat ng mga courses, curriculum, pero without experience or exposure o pag-actualize ng natutunan can lead to deadness. Magiging stagnant, unproductive, idle. Ang isang Kristiyano na puro theory lang, puro aral lang, puro training, pero walang application o pag-actualize ng natututunan. So, ito po'y parehong dangerous, mga kapatid. Ang dalawang bagay na ito dapat magkasama. Yung sa simula, maturuan ka, magpaturo ka, ma-equip ka, at the same time, or sooner or later, merong madadagdag sa'yo, and that is experience, inside and outside the church. Pag mission, pag sunod sa kalooban ng Diyos, paghayo, pag-share, pag-witness, pag-Bible study, and a lot more. Ito po'y dapat magkasama o magkasunod o kaya ay nasa iyo para makita ng Diyos na ikaw ay equipped o trained at kagamit-gamit. Yan po ang mga katangian ni Timothy. Ang pangalawa po na character sa ating passage na partner in Christ ni Apostol Pablo at ni Timothy ay walang iba kundi si Epaphroditus. Epaphroditus.
Kasi sa verse 25 to 30, makikita po natin na si Epaphroditus ay membro po ng church sa Filipos na sinulatan po ni Apostol Pablo sa atin pong passage. Isa siya sa kanyang mga sinulatan. Magaganda po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila. Sabi ni Apostol Pablo sa kanila, kayo ay lagi ko'y pinagpapasalamat sa Diyos at ako'y nagagalak tuwing maalala ko kayo, inaalala ko kayo lagi sa aking panalangin dahil alam ko na ako, bagamat nakakulong, hindi po kayo tumigil sa inyong paglilingkod sa Diyos. Na ang aking tanikala ay nagtulak sa inyo, Philippian brethren, na patuloy na maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, pagsasakripisyo sa Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero meron po silang problem din na kinakaharap doon. At meron din silang mga gustong gawin na paglilingkod sa Panginoon. At ito pong si Epaphroditus ay isang believer sa Philippi na katangi-tangi. May napakagandang characteristic na kahit yung kanyang buhay kaya niyang ibigay, itaya. Masunod lang ang kalooban ng Diyos. Kasi si Paul ay nakulong, nangangailangan ng kaagapay, assistance, and support. Siya po ang nag-signify ng intention na pumunta sa Rome. Bukod tangi, kaisa-isa. At dahil dyan, highly recommended ni Apostol Pablo si Epaphroditus na nung makasama niya sa Roma si Epaphroditus, dumating yung panahon na minabuti niyang pabalikin na sa Filipos si Epaphroditus sa ilang mga kadahilanan. Pero ang gusto ko muna i-point out doon is that si Epaphroditus ay tunay na naging kamanggagawa talaga ni Apostol Pablo. Kasi ang sabi niya dyan sa verse 25, Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier. Mabibigat po na word yan. Kasi nung sabihin ni Apostol Pablo na brother ko yan si Epaphroditus, ang ibig sabihin noon, nagkasama po sila. Magkapatid, parang tayo po, when we say we are brothers, magkakasama tayo sa isang iglesia, isang pananampalataya, in this place, pag Sunday, sa espiritu, magkakasama tayo. Hindi lang personally, physically, even so in the spirit. So ganyan po ang nakikita natin na commendation, description ni Apostol Pablo kay Epaphroditus, a brother, ka-fellowship, fellow worker, sabi po dyan. Ang ibig sabihin, si Epaphroditus din ay nag-share ng Word of God, just like Apostle Paul, na pumupunta kung saan-saan ng dako, willing siyang pumunta kahit saan para maibahagi sa salita ng Diyos, hindi lang sa kanyang church, kundi even sa ibang lugar. Kaya nga nakarating ng Rome si Epaphroditus, kung saan nakakulong si Apostol Pablo. At just like Apostle Paul, na talagang ipinapangaral ang salita ng Diyos boldly, ganyan din po natin makikita at makikilala si Epaphroditus dahil sinabi siya, dinescribe siya ni Apostle Paul na fellow worker. So, pino-further din ni Epaphroditus ang gospel, ang good news, ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang sa simbahan, sa mananampalataya, kundi even so sa ibang tao around him. And fellow soldier, ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo dyan is that itong si Epaphroditus ay isang Kristiyano na kahit na very tight ang situation, kahit na may crisis, kahit may critics, kahit may persecution, naninindigan po siya sa ebanghelyo o sa salita ng Diyos. Hindi po siya nagko-compromise. Hindi niya ikinakaila si Kristo. Dinidepensa niya ang salita ng Diyos, first and foremost. Kasi in their church at Philippi, marami pong mga false teachers na labas-masok sa kanilang simbahan. At ang karamihan, kasama pa nila na naglalayo sa kanila sa tunay pananampalataya kay Kristo at siya po ay naninindigan sa katotohanan. Nag-i-stand firm po siya. Siya po ay nag-defense sa gospel o sa good news about the Lord Jesus Christ. So, he was a Christian na balanse. Yan po ang makikita natin in
in these passages, chapter 1, verse 5, chapter 1, verse 12, chapter 1, verse 27, na si Epaphroditus ay isang balanced Christian. Balancing Kristiyano. Bakit? Because of fellowship, because of furtherance ng gospel, and because of yung kanyang matatag na paninindigan sa Ebanghelyo sa pamagitan ng pananampalataya. So, sa ating panahon, in their time, even in our time, nangyayari na po talaga na ang believers, ang church ng Panginoon, ay nagkakaroon po ng wrong priorities. O kaya ay may major na minor, o may minor na major na will of God. Hindi nagiging balanse. Because some people emphasize fellowship so much that they forget the furtherance of the gospel. Others are so involved in defending the faith of the gospel but neglect the building of relationship or fellowship with other people, with loved ones, with the brothers in the Lord, or to other people inside and outside the church. So ito po ay warning, mga kapatid, sa mga mananampalataya at iglesia ng Diyos during their time, especially in our modern time, na it's so important that you and me, the Church of God, ay maging balanse. Balanse na Kristiyano. Saan? Sa fellowship as well as sa furtherance ng gospel o good news about the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, may mga nagdi-divide po na church dahil nagkaroon na po ng wrong priorities. Mas gusto na ng karamihan na tayo na lang, dito-dito na lang, bonding lang, fellowship lang. At ang pagmimisyon, paghayo, pagwi-witness, pagpi-preach, pagpo-propagate ng God's Word ay ninineglect. Hindi po nagiging adhikain o gawain ng simbahan. So, hindi nagiging balanse. And some, na-focus naman sa puro mission, puro teaching, puro preaching, pero hindi mawin ang asawa, hindi mapakibagayan ng asawa, ang anak, kinatitisuran sa bahay, sira o mahina sa relationship, sa family, sa neighbor, sa friends. Pero ang lakas-lakas sa evangelism, ang lakas niya grabe siya mag-emphasize sa mga pagmimisyon, sa gawain ng Panginoon, pero napabayaan naman o na minor o na isang tabi ang pagbibuild ng relationship o fellowship among God's people, especially to other people na nangangailangan ng relationship from God's people, from God's church. So, yan po si Epaphroditus, mga kapatid. Siya ay kagaya po ni Nehemiah. Remember Nehemiah? Sa rebuilding ng wall, di po ba, siyang ginamit ng Panginoon. Kasama niya ang mga Israelites na itinayo nilang muli ang sirang pader ng Jerusalem. At nagkaroon sila ng maraming kaaway during that time kasi may humahadlang na muli nilang may tayo ang pader. Mabuo sila bilang isang bansang muli. May mga kaaway, may gustong humadlang. May banta sa kanyang mga buhay. Kaya nung sila habang gumagawa ng pader, nagsisimento, nag-aasinta, hawak nila yung pala o yung kutsarita o anumang hand tools, pero sa kaliwa ay may hawak silang espada o sibat o pana. So, balansi sila. Okay? Gumagawa po sila physically, kalooban po yun ng Diyos. Utos ng Diyos, i-rebuild nila ang wall. Pero may threat, may banta, may kaaway, so handa din po sila bilang mga sundalo ng ating Panginoon. So, si Epaphroditus po ay hindi po naiiba kay Nehemiah. Balanse. Pakitanong nga natin ating mga katabi, balanse ka ba? Okay. This is so important na
tayo po ay manatili o all the more maging balanse na mga anak ng Diyos, Kristiyano. Amen. Kung sa oras na to, may ipaparamdam si Lord sa atin, ipapakita kung saan tayo manipis, mahina, nagkukulang, may nalilimutan tayo, commit to God na we will become a balanced Christian such as Epaphroditus na nag-emphasize sa fellowship, sa bonding, sa iba't ibang activities bilang mga Kristiyano, pero hindi kinakalimutan ang ilang mga importante rin na kalooban ng Panginoon. And it is the furtherance of the gospel of the Lord Jesus Christ. May isang grupo po, may kwento lang po na sa isang church, nangyayari po ito sa iba't ibang church ng ating Panginoon na masyadong nag-e-emphasize sa fellowship, mga kapatid. Ang kwento po sa isang church na to na talagang grabe yung kanilang bonding, fellowship. At masyado silang spiritual naman ng mga tao. To the point na sa kanila pong place of fellowship, kung saan sila nagkikita-kita palagi, or doon po sila nagdadaos ng kanilang fellowship, naglagay sila ng karatula. Jesus only. Mga kwadro-kwadro ng mga letra na ang nakalagay ay Jesus only. Nilagay po nila sa harapan ng lugar ng kanila pong venue of activity po nila o fellowship. Ang problema, humangin. May nalaglag na piraso. At ang naiwan na lang na letra ay UNS only. Parang bumagay sa kanila, di po ba? Kasi sila ay used to, mas masaya sila, mas gusto nila fellowship, lagi magkakasama, bonding, at talagang ine-enjoy ang presensya ng bawat isa. Maybe nagpe-pray sila, nagkakaroon sila ng Bible study, and lifting the name of Jesus in their midst, Jesus only. Humangin, nalaglag. Yung piraso ng mga kwadro na yon, ang natira ay us only. Bakit ito nangyari? Ano ang lessons po doon? Because these people ay nag-emphasize lang sa fellowship. They did not emphasize also sa furtherance ng gospel. So, a church can be imbalanced church kung puro fellowship lang. At walang preaching of the word, walang discipleship, walang soul winning, walang mission. On the contrary, hindi rin balanse ang isang simbahan na puro mission, preaching, teaching, aral, prayer, fellowship, activities, kung wala naman ding fellowship. So, our church, the Church of God, anywhere else, has to be a balanced church. Yan po si Epaphroditus, isang balanse na Kristiyano. Kasi okay ang kanyang fellowship inside and outside the church and homes o sa neighbor. Yung kanya na rin namang paghayo, pagbabahagi sa itang Diyos, okay din, nagagawa niya. Kapantay ng fellowship. At ang pagsasakripisyo, pagsiservisyo sa Lord, sa Diyos at sa tao, nagagawa din niya. Balancing-balansi po. Napakaganda pong i-imitate. No wonder, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, pinababalik ko na dyan si Epaphroditus sa inyo. Hindi na kayo nag-aalala. I-honor nyo siya, ha? I-recognize nyo siya, ha? Pagdating dyan, ha? Kasi ito, balancing Kristiyano yan. Brother ko yan. Co-worker ko yan. Co-preacher ko yan. Ka-fellowship ko yan. Yan po ang description ni Apostol Pablo sa isang Epaphroditus na naging partner niya sa paglilingkod sa Panginoon. So, another remarkable na characteristic po nitong si Epaphroditus, he was a Christian with burden. Siya po ay isang Kristiyanong meron pong pagpapahalaga sa tao, sa kapatiran,
sa mga unbelievers para maligtas, more so sa mga lingkod ng Panginoon, such as Apostol Pablo. As I've said a while ago, si Epaphroditus nasa Filipos. Nalaman niya si Apostol Pablo nakakulong sa Roma. Walang kasama. Iniwan ng mga kasamahan ng mga Kristiyano doon. Walang kaagapay. Walang supporter. Bukod tangi po siya na nagwilling na magmisyon kay Apostol Pablo sa Roma. Siya ang magdala nung love gift ng church ng mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo habang nakakulong. At siya doon ay samahan sa trial, sa kanyang kahirapan, sa kanyang pagdidepensa sa faith. Epaphroditus ay tunay na balansing-balanse, mga kapatid. But why? He is even willing to risk his life, his health. Hindi po biro ang magdala ng substantial amount. Sa lugar na napakalayo, hindi mo alam ang lugar na yan. Di ba? Pwede siyang harangin ng tulisan. Pwede siyang maaksidente sa paglalakbay sa dagat. Pwede po siyang maligaw. Pwede po siyang gawan ng masama ng iba't ibang tao sa kanyang paligid. Lalo na sa Roma, ang puntahan mo ang isang prisoner of Christ. Matindi po yun. Naranasan ko na po ang, sabi ko nga, hindi lang dumalaw sa isang preso. Dahil kaibigan ko po siya. Nakakatakot dahil paano kung ituro ako nun? Kasi addict din po yun eh. Dinalaw ko. Paano kung inguso ako? Pagdalaw ko sa loob ng... Chip, kajaming ko po yan. Yan nagsusupply sa akin. Ang nakakatakot. So si Epaphroditus po ay may ganun pong sinuong na risk. Ang ma-identify siya kay Paul, a prisoner, at may mga kaaway, may mga critics, nakatanikala, may mga crisis in life. Pero he's so willing na kahit na manganib ang buhay, kahit siya ay dangerous yung biyahe na yon, ang layo-layo, in fact, nagkasakit po siya nung nasa Roma siya, na muntik niyang ikamatay. That's Epaphroditus. Ay, tingin ko po, yung biyahe at lugar na pupuntahan niya ay hindi lang po delikadong lugar para magkaroon siya ng critics, persecutor, mga ibang kanyang buhay, kundi baka masasaalang-alang yung kanyang health. Marahil maruming lugar, mamikrobyong lugar, o laganap ang virus na lugar, o maraming taong masasakitin sa lugar na yan, na pwede siyang mahawa, makontaminate physically. Pero hindi po siya nangimi. So, siya po ay may burden. Isang burdened na Christian. Okay. Tingnan nga natin ating mga katabi. Mukha ba siyang Kristiyano na may burden, mapagmalasakit, mapagpahalaga, may pakialam sa'yo, willing na makapaglingkod sa'yo, sa iba, sa tao, just like Epaphroditus. So concerned, not just to God, but to other people as well. So, kaya, ako po ay naniniwala na si Epaphroditus ay kagayang-kagaya ni Apostol Pablo. Nung sabihin po ni Apostol Pablo, sa chapter 1, verse 21, sabi niya, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Nakakulong po siya during that time. Kaya sabi niya, kung ako'y mabubuhay pa, makalabas pa ako sa kulong ito, para kay Kristo, for the glory of God. Pero kung ako mamamatay, better. Langit na, pahinga na ako, finish line, reward na. Pero kung ako'y mamamatay talaga, katapusan ko na to, pakinabang ang mamatay. Sino po sa atin yung may ganyan? Na kaisipan, damdamin, kagustuhan, pananaw,
o knowledge. Na ang mabuhay kay Kristo, na kay Kristo, para kay Kristo. At ang mamatay, pakinabang. May namatay po tayo kamakailan, di ba, na kapatid, si Sir Marilyn. Ayan, pakinabang na po ang kanyang inani, namatay na po siya. Pero tayo po, buhay pa. Di ba? So, anong buhay natin? Na kay Kristo na ba talaga tayo? O nabubuhay ba tayo para kay Kristo, first and foremost? At kung tayo ay mamamatay, hindi tayo natatakot. Because we know meron tayong life after death. At tayo ay nakatitiyak na sa langit tayo mapupunta, mabubuhay magpasawalang hanggan. Ayan. So si Epaphroditus ay kagaya po ni Apostol Pablo. Meron siyang ganyang kaisipan. For to me to live is Christ and to die is gain. At siya ay may burden. Hindi lang sa kanyang simbahan, sa mga kapatiran, at to the point na kahit siya ay magkasakit, mga libang buhay, siya po ay willing na maglingkod sa Panginoon, magsakripisyo para sa Panginoon at para sa mga mananampalataya, especially Apostle Paul, na gusto niyang matulungan during this time. So I propose, mga kapatid, this important thing to you and me, people of God, kasi ito po ang isa sa mga emphasis ng atin pong passage, that we must know the meaning of sacrifice and service. Why? Because to be blessed is to be a blessing to anyone. Kaya gustong-gusto po natin pagpalain tayo ng ating Panginoon. So if we really want that, for you and me to be blessed, ang dapat munang mangyari sa ating buhay ay maging blessing muna tayo. Amen po ba? Iyan po ang panuntunan, principle ng ating Panginoon. Para pagpalain kita, maging blessing ka. Sa akin at sa iba. Sa kapatiran, sa pamilya, kilala man o hindi, sa nangangailangan, sa lumalapit sa atin ng tulong. O sino po sa atin ang nakakaranas? May tinulungan kang tao, bagamat duda ka, bagamat paulit-ulit, uutang sa'yo, hindi man nagbabayad, naalala ka lang pag may kailangan. Pero for the glory of God, dahil meron ka naman, konting kaperahan, at nakukonvict ka na siya ay i-refuse. So you obey God. You decided to be generous and be willing to help. Mabayaran ka man o hindi, i-reward ka man ng Diyos o hindi, ma-recognize ka man o hindi, you obey God. 300 lang. Ang inabuloy mo, pinahiram mo, itinulong mo, pero ang bumalik sa'yo, 3,000. Sino po yung ganyan? Tapat po ang Diyos sa mga sino mang sa Kanya sumusunod. Pag ikaw naging blessing, for sure, pagpapalain ka ng Panginoon. Are you with me? Can we say amen? So itong paraan para maging blessed po tayo. Be a blessing. Sabi sa katabi mo, maging blessing ka. All the more. Bless lang ng bless. Amen ba, Nanay Mercy? Nanay Meli? Kaya mga kapatid nating subok na sa buhay, Kristiyano, ang pagpapala ng Diyos dahil nagpapagamit sa Panginoon. Amen. So know the meaning of sacrifice and service. Ang maging Kristiyano talagang nagre-require ng sakripisyo at serbisyo. Timothy and Epaphroditus, nagsasakripisyo, nagseserbisyo, hindi lang sa Diyos, maging sa tao. Lalong-lalo na si Apostol Pablo, nakakulong kahit mamatay, okay lang. Sakripisyo Kahit siya ay makulong, basta ma-preach niya lang ang gospel, okay lang. Kahit marami siya maging mga kaaway, kritiko, manganib ang kanyang buhay, okay lang. Sakripisyo, serbisyo. Kahit magkaroon siya maraming problema in life, magutom, mahirap, mahubaran, mawala ng tirahan, etc., etc. Okay lang.
For to me to live is Christ and to die is gain, Paul said. Number 2, I propose. Ito po, mga kapatid, ang paraan para po tayo ay maging blessed, maging blessing tayo, mga kapatid sa iba, malaman natin ang meaning ng sakripisyo at serbisyo na nire-require ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Ma-develop sa lahat ng mananampalataya. Let us submit ourselves to Jesus and to one another in the Spirit of Christ. So magawa muna nating ipasakop kay Kristo ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating kaluluwa, ang ating tiwala, ang ating dependence, not just as our Lord and Savior, kundi ang ating source ng pagpapala, ng resources, ng wisdom, ng kakayanan, ng enabling, ng victory in life. So it's so important that we submit ourselves to Jesus first and foremost. Para hindi lang maligtas, kundi maging pagpapala. Maunawaan natin ang real meaning ng sakripisyo at serbisyo. Ang makapaglingkod, hindi lang sa mga kapatiran, sa pamilya, man din ay sa buhay po ng iba na nangangailangan po ng mabuting balita, ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Hesus sa kaililigtas ng kaluluwa. In the Spirit of Christ. Yan. So sa lahat ng mananampalataya, sasampalataya kay Kristo, ikaw ay mapupuspos ng Espiritu ng Panginoon. Sa iyo ang Diyos. Kaya nga hindi ka na niya iiwan, pababayaan. Magkakaroon ka ng assurance, not just in this life, provision in this life, but in the life to come. Ang Diyos ay magpo-provide sa iyo. Sasamahan ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos. Kung patatakutan mo siya, susundin mo siya, magpapasakop ka sa Kanya, magpapailalim ka sa Kanya, sa ating Panginoon. Kung tayo po'y magsasubmit din sa authority, sa leader ng ating simbahan, sa pastor, sa magulang, sa mga superiors natin. Submission is so important. First is to the Lord and to other people as well. Sa gabay, pagtuturo, kapangyarihan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon Kristo. The last but not the least, invoke the Spirit, the Holy Spirit, to reproduce the submissive mind of Christ in your life. For a joyful life is the life of sacrifice and service. So, magkaroon po tayo ng earnest na request or prayer o appeal o petition sa Holy Spirit, sa third person ng Triune God, Holy Spirit, na ano? Na sa ating buhay, lilukin niya tayo sa pagkakaroon ng submissive mind of Christ. Kung si Kristo nagpailalim, sumunod sa kalooban ng Ama, si Apostol Pablo sumunod sa kalooban ni Kristo, tayo din po ay importante, just like Timothy and Epaphroditus, magkaroon ng submissive mind of Christ sa ating puso, sa ating buhay. Hindi po ito, as I've said, automatic na mapapasa atin after tayo manampalataya. Ito po ay nade-develop, nag-grow sa buhay ng isang mananampalataya as he continue serving God, obeying God, yielding to God, sacrificing, and nagpapakatapat sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. So, the joyful life is the life of sacrifice and service if you are indeed a believer of the Lord Jesus Christ. Especially, partners kay Kristo. Meron na po ba tayong partner kay Kristo sa ating church, sa family natin, outside? Meron ba tayong tinuturing na Timothy natin, bunga natin sa pananampalataya, mga talagang maituturing natin, kamanggagawa natin, kagaya natin, lingkod ng Panginoon? Hindi lang believer, kundi lingkod ng Panginoon, nagpapagamit sa Diyos, nagsasakripisyo
talagang patuloy naglilingkod sa Panginoon. Whatever the situation, ano man ang difficulties, ano man ang mga hindrances, may desire, and most of all, willingness na masunod ang kalooban ng Diyos. Kahit pa sacrificing, kahit pa trying, kahit pa magbibigay ito ng inconveniences. Basta utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, people of God should be willing to sacrifice and serve God for His glory. Let's rise up. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Manalangin, magpakumbaba, humingi ng kalakasan, ng tawad, higit sa lahat, ng katagumpayan bilang mga Kristiyano, hindi lamang para maligtas, kundi makapaglingkod sa Diyos. Maging balansing Kristiyano. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa isang mensahe na hindi po namin dinikta, hindi po namin ginusto, but by your guidance, by your illumination, ipinagkaloob po sa amin. Truly, we believe, Lord, na meron kayong nais gawin na napakaganda sa aming mga buhay. That's why you are reminding us today to not just be reminded of your sovereign plan and will sa aming mga buhay. Hindi lang kami ay niligtas nyo o nais nyong iligtas, kundi gawing mga effective, productive, faithful, useful, faithful na mga lingkod po ninyo, mananampalataya po ninyo. Just like Timothy and Epaphroditus, Paul, O God Almighty, we pray for a submissive mind of Christ na isa-set aside namin ang sarili naming kagustuhan, convenience, desires, pleasure. Panginoon, kami po ay humingi ng tawad sa iyo sapagkat may mga panahon hindi po kami naging balanse. Na-focus po kami sa kung ano ang desire na mga puso, ikinasisiyan namin, gusto namin. Bagamat kalooban po ninyo, pero nagdala sa amin para mayroon pong maneglect na mga kalooban at utos po ninyo na hindi na po namin nabibigyan ng emphasis, Panginoon. O God Almighty, Lord, I believe, nais po ninyo na kami ay maging mga lingkod po ninyo, iglesia po ninyo, na hindi lamang po balanse in our fellowship, relationship, in our ministries, activities, more so. Sa pagsasakripisyo, paglilingkod po sa inyo, pagbibigay ng kaluguran po sa inyo, Panginoon, happen what may, whatever the cost, the price of obeying you, Lord, kahit na kami po ay ma-persecute, maabala, malugi, kami po ay ma-misinterpret, kahit po kami ay hatulan, kahit magkaroon kami ng kaaway, kahirapan sa buhay dahil sa pagsunod po sa inyong kalooban, be it, Lord. Only we pray that you would provide for us strength, wisdom, resources, protection, enabling, and victory in doing your will. Teach us more of your will. Patuloy nyo kaming i-equip, i-train, ihanda sa gawaing paglilingkod. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng patuloy pong mga kapatirang sa amin po ay magpapalago, magpapalakas, magtuturo ng iyong salita, as well as mga makakasama namin o isasama kami sa inyong daan, sa inyong kalooban, sa pagmimisyon, sa pagbabahagi ng iyong salita, sa pagiging mas kagamit-gamit, Panginoon, na lingkod po ninyo. Not just in the four corners of our church and homes,
but to other places as well. In the lives of other people, makapagsakripisyo po ang inyong iglesia. Makapaglingkod po sa inyo at sa iba. In the light and power of your word and spirit. For the salvation of souls, for the edification of faith, all alone for your glory, our Most High God. We commit to you our lives. Kayo na pong bahala na dito po'y maglilok, mag-supply, mag-sustain, and most of all, gumamit po for your glory as long as we live. For to live is Christ, and to die is gain. Glory to you, our Most High God. As we pray, in Jesus' holy and mighty name, we say amen. Amen. Pure